loob. Minsan, galing pa sa mga taong hindi mo inaasahan. Isang kwentong unti-unting sisiklab hanggang may masunog. Dahil sa bawat pamilya, sa bawat... Yes, sir. That was the response I was hoping for. But before that, before anything else, spread the word that this is all happening this afternoon. Hashtag for today's hashtag Apoy sa Dugo Grand MediaCon. And this event is even made more special with the presence of our beloved sponsors. Okay, marami po tayong sponsors for today. We want to thank Jaam House of Sushi for our mouth-watering and freshly prepared rolls, sushi and sashimi spread. Try na ba tayo ng sushi? Ayan, try po natin sa Jaam. Also thanking Cutie Pants for our delectable and creatively prepared cute mini pancakes. And of course, Soul Cafe for our masterfully crafted and flavorful coffee and beverages. But before we proceed to the introduction, ano ba sisimulan? Muling matiwala, pilit mo man kalimutan, bumabalik pa rin ang nagawa. Paano bang di makulong sa galit na kinikimkim mula noon? Binigay ko ang tiwala, pero bakit mo sinira para lang makuha mo ang lahat ng iyong gusto? Sana madama mo ang amoy, sana mapansin mo na ako'y gulong-gulo kung ano ba, kung sino bang inaasahan mo. Siya bang magtataksil sa'yo? Hello Philippines and hello world! Panibagong kwento, panibagong palabas na siguradong aabangan nyo. Wow! Na para bang host talaga siya. Ito nga pala si Tony Gonzaga. Les o Yaya Tony for short, ang kasambahay ni Kuya at Madam Sylvia. Bilang kasambahay, ang trabaho ko ay panatilihing malinis ang bahay ni Kuya at Madam Sylvia. Pero kahit sila ang mga housemates ko, oo na, sige na, sasabihin ko na. Mas kampi ako kay Ate Vanessa kasi natitiis niya ang ugali ni Madam. Kulang siya kahit ang daming gusto niyang i-ebit sa bahay ng panganiban. Dumagdag pa nung dumating yung sister niyang si Angel. May napapansin na ako dyan sa Angel na yan eh. Pero quiet na lang ako para hindi ako maging nominado. Muli, ito po si Yaya Tony at kayo pa rin ay nakatutok sa nag-iisang teleserye ng totoo. Tony as Yaya Tony. Next, Fonzie as Fonzie. Call me Fonzie. Fonzie for short pa rin. Beshi ng bayan. Di ba akong laging nag-dog show? Eh di go! Beware of dogs kasi. Kaya kong magat ng mga nangaawa sa beshes ko. Kahit sino pa yan. Na para bang... Nakatero ako. Insurance agent, real estate agent, secret agent. Pero marami akong connections, kaya kahit anong bango mo, mananose ko yan. Ako si Fonzie, and I set fire to the rain. Ha? Ano? Basta, kakanta na lang ako. Sana magmahal ako. Sana mapansin mo na
Markin Castor as Spencer Palermo. Spencer Palermo here. Chill lang, walang gulo. I just wanna do good business, bro. Honest, tahimik, walang issue. Actually, look up to Marco. He's not perfect. May mga belief siyang baluktot minsan, pero he is brave and passionate. At tumindi siya sa pinili niyang life. Kaya mataas ang respeto ko sa kanya. At kung may magugulo sa tropa ko, bro, chill mode off. Sunog kong sunog. Remember the name, Spencer Palermo. Respect the game. Para walang gulo. Miss Thea Tolentino as Attorney Trixie Mendoza. I am attorney Trixie Mendoza. I am a bar top-notcher. Matalino, maganda, pero hindi ako perfect dahil madaling uminit ang ulo ko, lalo na sa mga kumukontra sa plano ko. Like the hell? Pinag-aagawan ako ng law firms at ng mga lalaki. Pero isa lang ang gusto kong umangkin sa akin. Si Marco. Sadly, ang daming harang sa daan ko. Ako si Trixie. Sa buhay ni Marco, ako ang standard. Hindi tulad ng asawa niya, substandard. Mr. Ricardo Cepeda as Carlito Panganiban. Ako si Carlito Panganiban. I'm not a perfect husband. Marami akong pagkukulang sa asawa ko, sa mga anak ko. Ano magagawa ko? Lalaki ako. Pero hindi ibig sabihin nun, pababayaan ko ang pamilya ko. Kapag may problema, kapag may apoy, ako ang aayos. At kahit batas ang makalaban, hindi masisira ang mga panganiban. I'm Carlito, a damn good lawyer. Magaling akong maghanap ng ebidensya. Kaya kung may sikreto ka, kabahan ka na. Guy Cortez as May Lorraine mga friends Mendez. kasi tayo nagiging syunga dahil sa pag-ibig. Lorraine Mendez nga pala. Loyal, mabait. Hindi ko na kailangan sabihin yung maganda. Kasi stating the obvious, diba? But you know what's prettier? Being a ride or die friend na handang gawin ang lahat for friendship. Kahit pa minsan kailangan mo makipagbardagulan sa friend mo para makita niya ang red flags. May mga friends kasi tayong nagiging syunga dahil sa pag-ibig. Abogada nga pala ako, hindi beauty queen. Kaya pagdating sa hanapan ng katotohanan, you can count on me. May ebidensya pa. Oh, ako na to ah. Lorraine na yan. Baka maghanap ka pa ng iba na ipagtatanggol ka habang naka-stilettos and full glam. Brr. And Miss Vicky Amador as Sylvia Panganiban. Ako si Sylvia Panganiban, isang mabuting anak, asawa at kapatid. Naniniwala ako that God will honor the righteous. And the sinners, pasensya. Sabi nga nila sa Galatians chapter 6 verse 7, a man reaps what he sows. Kung ang pinanggalingan mo ay kriminalidad, Islam, huwag mo nang idikit ang dumi mo sa pamilya ko. Hindi ako santa, pero memorize ko ang Biblia. Kaya ako ang magiging instrumento para hindi na lumaganap ang kasamaan. Ako si Sylvia. Kung marumi ang kaluluwa, expect mo na ang VIP pass sa dagat-dagatang apoy. Bless you. Mr. Derek Monasterio as Marco Panganiban. I am Marco Panganiban. I chose love over the ambitious path dictated by my own family. Kaya siguro ganun na lang inis ng mama ko sa asawa ko. As a bike shop owner, natutunan kong hindi lahat ng sira nakikita agad. Minsan nakatago. Magugulat ka na lang huli na ang lahat. Pero hindi ako papayag na may magwasak ng pamilya ko. I am Marco, and this is a warning.
kapag pamilya kong tinira, may tatangahan talaga. Miss Ashley Ortega as Angel Sangala. Ako si Angel Sangala. Marami silang sinasabi sa akin pero mga sinungaling sila. Kaya dapat silang mamatay. Joke lang. Sabik na sabik ako sa isang pamilya. Kaya nang makilala ko si ate, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ganun ako magmahal. Pero kapag trinaydor ako, kumanda kayo. Angel ang pangalan ko pero hindi ang ugali ko. Ako si Angel. Isa akong biyaya. Isa rin akong sumpa. Miss El Villanueva as Vanessa Sangala Panganiban. I'm Vanessa Sangala Panganiban. I'm a good wife, an honest pal lawyer, a loving mother, and a protective sister. Masaya na dapat ako. Pero sa sariling pamilya ko, parang nililitis ang pagkatao ko. Ang binan kong inip na inip ang tukong sa akin. At ang kapatid kong sinusunukan ang pasensya ko. May mga batas para protektahan ang pamilya. Pero paano po protektahan ang pamilya kung ito ang naninira? Ako si Vanessa. I believe in due process. Pero kapag winasak ang pamilya at buhay ko, sentensya mo. Reklusyon perpetua sa impyerno. Ano ba wawasan? Ang away ng araw, walang katapusan. Ayoko nang maloko, pero puso'y napapaso sa ilig. Sa tinirang apoy ng ating dugo. Sana Wow, such a powerful performance. Thank you very much, Miss Jennifer Maravilla. And ladies and gentlemen, the cast that will set your afternoons on fire, the stars of Apoy sa Dugo. But also, join Manuel Malabunga. Alright, photos with the cast and the director. Ayan po, kailangan nating meron tayong photo with Direct Life. Again, if you guys are posting on your social media accounts, which again you should, please use our hashtag for this afternoon. Hashtag Apoy sa Dugo Grand MediaCon. Tawa na siya. Ashley, ikaw naman yung red mo, nasa may buhok, veil siya na red. Sige, explain. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre, thank you so much for being here with us. And of course, yung character ko po si Angel, the reason why I have a red veil on my head is because yung struggle ni Angel is in her thoughts. Grabe kasi yung thoughts niya, very extreme. And marami rin kasi siyang baggage from her past na hindi pa nag-heal. So kung gaano kabigat to, ganon din kabigat yung
trauma niya from the past and yung mga baggage niya na hindi niya pa So, nandito lang lahat ng thoughts niya and struggles niya. So, yun yung sinisimbolo ng veil mo. Yes. Lahat ng weight niya from the past, Yes. yung mga baggage niya. It's Alright. all stuck in my head. At, okay. Nasa isip mo lahat yan, iniisip mo. And that gives you a preview of her character on the show as well. I also like how, of course, sila, ang mga bida natin, nakaputi. And it's edgy, it's thrilling, intense drama as well. Yan po, ang Apoy sa Dugo. Pero syempre, interesado tayong malaman kung ano nangyari. Bakit yung magkapatid na dating magkakampi, biglang nagkaroon sila ng sizzling sibling rivalry. Malalaman po natin yan. Magsisimula ang Apoy sa Dugo, March 2. Abangan niyo po. Pero, we now begin with the questions to our main cast here. Burning questions muna tayo. We have a lot of, not naman a lot, pero a few categories here for you guys. Burning questions, meaning medyo edgy yung mga tanong natin. And I want you guys to answer, well, you can filter it out, pero pwede kayong as candid as possible. Okay? So, burning questions tayo with the cast. Let's start with Miss El Villanueva. El, okay. So El, sa Apoy sa Dugo, ayan, base dun sa mga teaser sa preview natin kanina, mukhang may ipit si Vanessa between her two families. Si Angel at sina Marco at yung mga anak nila. Kasama yung mga in-laws. Kung sa totoong buhay, mangyari ito sa'yo, sino yung pipiliin mo? Kasi syempre, dugo versus dugo to. Sino pipiliin mo? Biological family or yung new family? Ang kaloka, nandito talaga yung mommy ko. Malalaman niya. Pero, yes, nandito siya. Sa tingin ko, alam mo, ang marriage daw, sabi nila, when you get married, dapat yun na yung family mo talaga. Yun na yung priority mo. So, I guess, parehas pa din sila pipiliin. Parehas pa rin? Good. Oo, syempre may respeto pa din ako sa family. May previous family and my current family. Meron pa rin. So, dapat balance. Sige, tituwi ko ng konti. Kasi Apoy sa Dugo to, kailangan. Pinupush ka namin sa... Go. sa limit. Sino yung mas matimbang na lang? Nakakaloka ka, Martin. Sorry na. Sino mas matimbang? Mas Oh, matimbang. matimbang, mas malaki ang respeto ko sa parents ko. Okay. Okay, yan. Diba? Very bold answer. Oo nga eh. Mami, anong reacts natin, ma'am? Oh, Hindi siya, yeah. sorry na. Okay. Anong reacts mo? Mahihain siya. Good answer. Good. Did you like the answer? So I think that's a yes from Mami. Okay, thank you so much, El, for being game. Okay, we're just getting started. We proceed to Ashley naman. Okay, Ashley, gaya ni Angel, naranasan mo na bang magmahal ng sobra na pumupunta na dun sa obsession? Na-obsess na natawa siya. Bakit kaya? O may nagmahal na ba sa'yo? Opposite naman, may nagmahal na ba sa'yo ng ganoon na parang nasusunog ka na? Alam mo, luckily naman, hindi ko pa na-experience yun. At hindi ko rin na-experience na ma-obsess talaga sa isang tao. Pero obsessed ako sa aso ko. Yun siguro. Si Yoda! At sila yun talaga. Feeling ko, naramdaman ko rin yung feeling na yun sa dog ko. Alam mo, pag mawala lang siya for a while, hinahanap ko na siya. Pero towards a person, hindi ko pa na-feeling. Pero si Angel, yun yung lagi niyang nararamdaman. Thank you, Ashley. Medyo ligtas siya doon. Medyo ligtas si Ashley. Okay. Si Derek naman. Derek, tanong ko muna, nagustuhan mo ba yung sagot ni El kanina? Tama yun. Tama yun, tama. Agree. Agree. Okay. Pero Derek, you've been in the industry since you're young. Okay. Handa ka bang talikuran yung mga ambisyon mo, ang career, para mag-focus sa pamilya, patayin ang apoy at piliin ang dugo? 100%. Kasi, Wow! yeah. That was quick! I mean, panibagong chapter na kasi yan eh. And kailangan ng family ng father figure. So, syempre, kung kinakailangan ng ganun, wala naman tayong magagawa, di ba? Pero, napamahal na rin kasi ako sa pag-arte, sa industriya, sa mga tao dito.
it's not gonna be an easy choice, pero alam ko mas kailangan ako ng future family ko. Yan. El, React ba? reactions, El? Nadira lang. Sige, wag na, mamaya na. Sige. Okay. Thank you, Derek. Next naman si Sir Ricardo. On the other side. Sir, si Carlito, gagawin ang lahat para protektahan ang pamilya. Okay, kahit pa pikitan ng batas. Hanggang saan ang kaya mong gawin, ikaw, kaya mo bang gamitin ang apoy para protektahan ang pamilya mo? Ay, katulad ng ginawa ni Derek, 100%. 100%. 100%. Mhm. Para sa pamilya, 100%. Anything you will do, kahit beyond your limits. Feeling ko, pagdating sa pamilya, you will find new limits eh. Oh, wow! Okay. That's a nice answer. Sir, thank you so much. Di ba? Very firm yung answer doon ni Sir Ricardo. Ano yun, sir? May kamati ko. Okay. Pero syempre si Miss Pinky naman. Miss Pinky, medyo natutunaw po ako. Ayaw akong tignan sa mata si Miss. Di ko kaya. Kanina ka pa nagtatanong ng mga mahihirap na tanong eh. Kasi, Kaya, ay, ang hihirap na tanong kaya dinadaan na lang kita sa titik. Joke. Miss Pinky, huwag ka namang i-character sa akin. Ano lang ako? No, I'm not in character. This is the real me. Okay. Got it. Joke. TikTok tayo, halika. TikTok. Sige. Okay, pero Miss Pinky, speaking of TikTok, trending ngayon, ay hindi naman to TikTok, pero trending ngayon yung mga pananaw ng mga religious na ayon sa netizens ay nagiging self-righteous na. Ganon din si Sylvia. Okay, di ba po? Ano ang pananaw mo sa paggamit ng Biblia to judge or comment on people's actions, uses fire to scrutinize and not to guide? Actually, plano ko talagang sagutin yung characterization ni Sylvia dahil napapanahon po talaga ngayon ang self-righteousness and tinatawag nating weaponization ng Biblia. So, ang kaibahan lang po ni Sylvia dun sa nauuso ngayon, kasi siya, ang pinaglalaban niya is sexuality at saka lasciviousness. Okay? Yun ang mga pinaglalaban niya. Si Sylvia naman po, ang ipinaglalaban niya para sa pamilya niya ay moralidad at kriminalidad. So in that sense, I think mas mabait pa si Sylvia. Pero sisiguraduhin kong mas maiinis pa sila kay Sylvia kesa doon sa magte-trending ngayon. Talaga? Sisiguraduhin natin yan. Lalagpag. Ako pa! Kasi ngayon rurok, Miss Pinky, yung Ay, inis. hindi. Kulang pa yan. Kulang pa. Okay. Promise ko yan. O, diba? Kaabang-abang po. Miss Pinky, thank you Thank so you po. much. Thank you. And I thank you. Siyempre, nagsistart pa lang tayo. Next naman, ang first-timer sa teleserye, Fonzie. Hello, Fonzie! Magandang hapon po. Ayan. So, Fonzie, your first teleserye, sa mga contents mo, gusto mo talagang maging part ng teleserye. Okay. Sabi mo pa kahit best friend ng bida, okay ka. Tama. Ayan. Ngayong dream come true na ito, anong isang bagay yung nag-expectation versus reality sa'yo? Yung napasok ka kasi, napasabi ka sa sarili mo, kanto pala dito. Hindi ko in-expect. Kasi syempre, in our heads, medyo, ideal yung world ng showbiz, di ba? The glamour, the fame, and everything. Ano yung nakapag-shatter ng glass mo na ganito pala dito sa mundo ng showbiz? Hello po, magandang hapon po sa lahat. Ako po si Fonzie. Pag gumagawa po ako ng TikTok content kasi sa bahay, ang setup ko is ilalagay yung cellphone sa harapan ko, a-acting, i-edit, ipopost. So parang pag uma-acting ako sa mga TikTok ko, very straightforward. Nung nag-start na ako mag-taping, ang dami palang kailangan, parang sobrang kailangan mo mag-multitask na naririnig ko to sa mga interview ng mga bagong artista before. Tapos nung na-experience ko na, ganito pala. So kailangan, habang uma-acting ka, dinideliver mo yung lines mo, pinapakinggan mo yung linya ng ka-acting mo, but also in your peripheral vision, titignan mo kung kita ka sa camera. Pag yung direction ng director pag sabi mo ng word na to, kailangan nandito ka na. Itong word na to, nandito ka na. Ay, ganito pala to. Sabay-sabay! So parang ano siya,
na-shatter talaga yung ano ko, yung image ko. Akala ko pag ano lang, pag artista, hindi, magaling umarte, gagawin ko lang yan in front of the camera. Pero ganun pala. Tapos yung paulit-ulit na emotion, minsan hindi ko pa naman na-experience yung mga ka-eksena ko. Nasa height sila ng emotion. Cut! Ulit! Cut! Ulit! Ah, ganito pala to. So for first timers, siyempre, medyo nakaka-overwhelm. Nakaka-overwhelm. In that siguro. sense. Tapos feeling ko, lagi ako nag-iisip, which is not good. Ay! Bakit uma-acting ka, dapat yung nasa character Ah, ka tama, na. tama, Pero tama. habang uma-acting ako, iniisip ko yung mga dapat kong You're in your head, Oo. parang gano'n. Tama, tama. Okay. Fonzie, di ba? Meron kang validation dito. Ikaw na, For Miss Pinky, ano? Oh. thank you. Thank you, Fonzie. And congrats on your first Salamat po, teleserye. salamat. Maraming salamat. Oh, yan. Siyempre po, tatanungin din natin si Direk Ralph. Direk, who made the grandest entrance earlier? Actually, first time lang namin panoorin yun. Pero Ah. since napanood namin yan, naalala ko kasi yung gabi na shoot talaga namin yung scene. Sige, Hindi ko no, alam, direct yan pala yung ipapalabas sa 1 minute na yan. Sobrang intense kasi nung time na yun. And talagang we used real fire on that scene. And Okay. talagang nakakatakot kasi walang double, Wala walang talaga. anything. It's real fire. Okay. So, yung naapo yan, kamusta? Si El. Buhay pa rin ako. Buhay pa. Umitim lang naman. Hindi, nakakatakot yun kasi rooftop yun. Sa taas siya ng mall, tama po ba? Sa taas siya ng mall, tapos wala din siyang wings. Tapos iniwan na kami doon ni Direk para mag-drone shot. So kaming dalawa lang habang umaapoy. So parang feel namin yung eksena. At parang, ito na, apoy sa dulo. Apoy sa diba? Tama. So, hindi lang to, mainit, intense, buwis-buhay din yung mga eksena. Yung iba, no? Yes. Pwede. Sige. So, from the serious questions earlier, from our burning questions, ngayon naman, medyo konting fun. Up natin yung fun ng konti. Welcome to the rapid fire. Okay, rapid fire. Simple lang naman yung mechanics. I'll give you situations or questions at dapat mabilis ang sagot. Okay, parang fast talk. Except hindi po kasi Tito Boy. Okay, no need to explain. No need to explain. So, let's start. Derek first. Derek, nagkakagulo. Sinong kakampihan mo? Asawa mo o nanay mo? Asawa! Asawa. Okay. Ashley, one word. Pinakamalalang ganti na nagawa mo sa isang taong nagkasala sa'yo. Pinakamalala. Wait lang. Hindi ako pala ganting tao. Wait lang. Yung naiisip mo lang. Pinagdasal. Hindi ako malala naman. Okay, Wow. actually, ano ba? Blinak. Yun na lang. Blinak. Okay. Blinak. Blinak. Pero ano yan? Para sa hindi pala ganti, medyo Actually, extreme. meron. Kinot off ko. Hindi ko kinausap ng ilang taon. Secret. Okay. Wala na explanation. Wala explanation. Thank you, Ashley. For Elle, nagkasala ang family member mo. Isusumbong mo o hahayaan mo na lang na mahuli? Isusumbong. Sa'yo. Isusumbong. Derek. Okay. For Miss Sky Cortez, you're a woman on fire. Beautiful, confident, and warm. What's your secret? My secret is my children. Your children. Doon ako hugot ng confidence. Okay. And the inspiration. Thank you, Miss Sky. For Larkin, who is sitting right beside her, you've left with one career path. Maging sexy actor o maging character actor. Ano pipiliin mo? Pwede ba rin sagutin, Miss Sky? Character actor na lang siguro. Character actor. Kasi mas may challenge. Okay. He's saying this na yung vilay niya malalim, ano? Okay. So, character actor. Character actor for Larkin. Alright. For Miss Pinky. Yan. May nag-offer sa'yo ngayon. Ano pipiliin mo? Bida sa TV o bida sa teatro? Yun lang. Since nagawa ko na yung bida sa teatro, bida sa TV. Bida sa TV naman. Wow! Meron kayo nakikinig ng mga theater friends ni Miss Pinky. Joke lang po. Okay, for Thea, this is for you. Si Trixie, very independent woman. Ikaw, kapag kinasal ka na, okay, ready ka bang
patayin ang apoy mo at maging submissive na asawa? Parang hindi. Hindi. Yeah. Hindi kaya kasi panganay ako. Okay, okay. Wow. Thank you, Thea. So last for Tonia. Lagi kang nagpapatawa sa social media. One fiery thing na hindi alam ng tao sa'yo. Na tomboy ako. Charis. Hindi, Paano na nga yan? na Oh. umaarte rin po ako. Okay. Ano yun? Ano yun, Miss Mika? Kumakanta din, kumakanta. Hindi naman pala mahirap kumbinsin. Okay, thank you. Pero, bago po natin tuluyang palayain ang apoy, huling tanong in one sentence for Derek L. and Ashley. Okay, ano ang ibig sabihin ng apoy sa dugo para sa iyo? And along with that, you guys can also invite everybody to catch the world premiere of Apoy sa Dugo starting March 2. Let's begin with Derek. For me, apoy sa dugo means extreme emotion within the family. So yun yung para sa akin. And again, maraming salamat po sa pumunta dito. Abangan niyo po ang bagong handog ng GMA Afternoon Prime, ang apoy sa dugo. Malapit na po sa March 2. Okay, Ashley, next. Well, ang apoy sa dugo, it's about family, it's about love, and it's about possession. And for me, one of the lessons of our show is loving with no boundaries can be dangerous. Kahit pamilya yan, kadugo mo, we should always set boundaries. Kasi kung walang boundaries, dyan dadating yung betrayal, disappointment, and disrespect. So, we should always set boundaries. You can invite everybody as well. Ayan na po pala. Yeah. In the moment. Yun mga kapuso, next week, Monday na po ang Apoy sa Dugo. Trailer pala, oh my gosh, ang ganda. So sana po subaybayan niyo po yung mga characters namin. Kasi complex po yung mga characters namin and may kanya-kanya kaming personality and we have our own uniqueness. So sana po panoorin po natin at supportahan natin ang Apoy sa Dugo. This March 2 na po yan. Thank you, Ashley. And finally, Elle. Ang apoy sa dugo para sa akin, it's the intensity that you feel within your bloodline. Sometimes nakakalimutan mo na yung mga close sa'yo, yun pa yung nakakalimutan nilang mag-set din ng boundaries and masyado mo kasing mahal eh. So nakakalimutan mo yung red flags na pinapakita nila. Nagiging blind ka for love. So, kung pamilya mo sila, hindi naman ibig sabihin porket pamilya mo, okay lang lahat. Diba? Dapat, nag-iisip ka pa rin. Dapat, iniisip ko pa din yung sarili. Ayan, apoy sa dugo, March 2. Thank you so much. Once again, loudest applause for our cast and director, Apoy sa Dugo, March 2. Huwag niyo pong kalilimutan na iba-iba yung interpretasyon, diba, sa Apoy sa Dugo. Pero para tuluyang maramdaman ang init ng kwentong ito, let's watch this music video and enjoy the official soundtrack of Apoy sa Dugo. Apoy sa Dugo, March 2. Huwag niyo pong kakalimutan. Thank you to everybody who joined us. Congratulations to the whole team. Congratulations, fantastic job in putting together all of our videos today. And of course, to our cast and director, maraming salamat po. But a reminder for our friends from the press and for you guys as well, meron pa po tayong table interviews after this. So, you guys can do that after we wrap up the program. But we want to thank first our sponsors for today's event. We want to thank Jeff because he also deserved this moment. Napakaganda po ng preview natin kanina. Creative team, yan. Yan yung mga creatives natin, head writer, writers. Bilang kilala ka kasing... Angulo. Ayan ba? Okay. Bilang kilala ka kasing mahilig gumawa ng mga plot twist sa mga kwento, di ba? Kung gagawan mo to ng plot twist yung kwentong ito, anong ibibigay mo? Actually, tinanong nga ako kung ano daw ang tingin kong mangyayari. Ito, hindi po to spoiler dahil hindi po ganito yung mangyayari. Ang
Ang role ko po dito ay best friend ni El Villanueva, ni Vanessa. Kung bibigyan ko ng plot twist, ako pala talaga ang totoong best friend ni Angel. Tapos all along, tinatraidor ko pala talaga si El. Pero that's what gonna happen. Hindi ko na maganda siya. So ikaw ang makaka-eksena ni Derek. What is that? Derek, ay hindi. Watch ko pala naka-eksena si Derek. Okay, sige. Salamat. Okay. Tony, sino ang first evictee na papalayasin mo sa bahay ng apoy sa dugo? Sa pagkakataong ito ay malalaman na natin kung sino ang lalabas sa loob ng bahay ni Kuya at ni Madam Sylvia. Walang iba, kundi si Madam Sylvia. Naku, sorry. With whoever. Right now ayoko gusto ko na solo kasi mas makaka-explore ako ng iba't ibang co-actors, ng ibang roles. Pag love team kasi minsan na lalak ka dun So siguro in the future, let's see. If it demands it. Thank you, Coach. Thank you so much. Okay. Thank you. Apoy sa dugo, March 2 na. Hindi, sabi kayo siguro. Apoy sa dugo, may March na sa afternoon Friday. Ngayong March 2 na sa GMA After. GMA Afternoon Friday. Okay? Standby po. Ready? 5, 40, and go. Apoy sa dugo, ngayong March na sa GMA Afternoon Pride. Perfect. Okay, thank you.